Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yumkin Said sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Kater sa mga hindi pa dyan nakasubscribe. Please, subscribe naman nyo ako. Pati i-likes din ang mga videos ko. Ngayon matutuwa kayo mga kawangis ko. Clap-clap muna tayo. Tinanggal na si General Torre sa kanyang position bilang PMP chief. Kasi nga sa kanyang kayabangan, sa kanyang kaingingan, ngayon tinanggal ka mismo ni Bongbong Marcos. Ito, panorin natin po ang diskurso. Ito ang balita. Ngayon, na may petsang August 25 o kahapon, inalis sa pwesto si General Nicolas Torre III bilang pinuno ng pambansang pulisya effective immediately. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rebulla, si General Torre ay papalitan sa pwesto ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Si General Torre ay umupo sa pwesto noong June 2, 2025 o eksaktong 85 days. Base sa Republic Act 6975, ang posisyon ng Chief PNP ay nakabase sa trust and confidence ng Pangulo. Sinabi ni Secretary Rebulla na kailangan daw na may maayos na relasyon ang National Police Commission at ang PNP. Si General Nartates ay tubong Ilocos Sur. Nagsilbi bilang Direktor ng Police Regional Office 4A at National Capital Region Police Office. Naging Direktor din ito ng Directorate for Controllership at Direktor ng Directorate for Intelligence. Matagal na naging Direktor ng Ilocos Provincial Police Office. Aga, si Nartates ay mula sa Philippine Military Academy ng Lausuba Class of 1992 at manunungkulan sa PNP hanggang March 19, 2027. oh, wow na wow. Tignan niyo yung mukha niya na yan ha. Yung mukha na yan, yan ang papalit kay General Torre. Yan. Wow na wow sa sabaw. Diba? Ilang buwan pa lang siya na itatalaga ni Bongbong Marcos bilang PMP chief. Ngayon, tinanggal immediately. Kasi kung mapapansin yung mga kawangis ko, sobra kasing maangas masyado siya, no? Si Torre. Baka ang nangyayari, baka lang baka ang nangyayari ay mahilig siya magsip-sip sa Pangulo. Kasi minsan kasi nakakabisit din eh. 'Di ba kahit sa mga trabaho natin, may mga tao nang sobrang sip-sip doon sa amo, 'di ba? Sa mga manager, sobrang sip-sip. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi. Alam mo, nakakaano yan eh. Nakakabisit yan sa manager eh. At malilit na bagay yung kinikwento mo, sinasabi. Kasi may gusto kang siraan isang tao. Nako, gawain yan sa mga trabaho. Hindi maiwasan sa isang trabaho. Bawat institusyon po, hindi maiwasan dyan. Mayroon siyang, may isang joker kung sa baraha may isang joker. Ngayon, sa mga DDS, clap-clap muna kayo. Kinakarma na masyado si General Torre. Pag tatanggalin ka, dapat sabihin nila kung anong problema. Kasi ang sabi kasi ni Secretary Remulla, John Vic, parang di masyadong konektado si General Torre sa Pangulo. Kailangan maging mayroong kaayusan. So, parang gano'n ba sinasabi na parang di maganda magdala ng PNP si General Torre. Kasi sa kanyang kayabangan kasi unang-una, sumikat siya masyado talaga yung sa kay Kibuloy. Lalong-lalo na yung kay Duterte. 'Di ba? Ang yabang niya doon ng kanyang kapag napapanayam siya, sobrang yabang siya. Pa-Ismail spell siya masyado eh. Tapos pinagmamalaki niya na siya talaga ang nagpahuli kay Pangulong Duterte at dinala doon sa dahig. Yan si Torre yan. Kapalang mukha niya yan, yung hayop na yan, no. Hindi lang siya yung pasimple lang na isang general na talagang sa gitna lang siya. Masyadong bias yan eh. Tingnan mo ang ginawa niya kay Mayor Basti. Wala naman sinabi si Mayor Basti na magkaroon ng boxing. Siya ang ginawa niya, nagmayabang kaagad, nag-sit up kaagad ng boxing ring, boxing area doon 'di ba sa Memorial banda sa Rizal. Kung saan banda ba 'yun? 'Di ba? Tapos kung gusto niya makipagbugbugan, hindi niya inintay si Mayor Basti na galing ng Singapore bago doon siya magdaos ng boxing ring. 'Di ba? Tapos ngayon papalabasin niya na binubuli siya. Nako naman. Nag-aantay ka ng papatol sa'yo.
ang makikiayon sa'yo. So ngayon, ito namang abangan natin ang mukha nito ng bagong PNP chief na to. Sana magiging maganda yung ano mo, pagtatrabaho dito sa gobyerno. Talaga kasi si General Torre, ang ginawa niya talagang mambwisit lang o magyabang o nako, para namang nauulol yun eh. Nauulol aso eh. Mahilig din magkahul yun eh. Mahilig magpatol yun sa mga chismis yun. Mahilig magpatol. Kaya bagay lang sa kanya na tinanggal siya eh. Saan niya Ewan ko kung saan ililipat yun. Wala kong idea. Kung saan siya ililipat ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Pero nakakahiya naman. Wala pang isang taon siya na italaga bilang isang PNP chief. Tinanggal ka agad. Kaya ilabas nyo kaagad yung yung problema, yung issue, yung diretsang kaagad. Hindi yung mayroon pa kayong mga ilalim na salita na kung ano sinasabi ni Jombik Remolia sa sa kanyang panayam. Kaya kung sino mang kung sino mang susunod na PNP chief na papalit sa kanya, kailangan hindi ka masyadong bias. Hindi yung magiging sunod-sunuran ka na lang kung anong pinapagawa sa'yo. Kailangan magkaroon to ng yag balls. Kaya kung tingin niya tama-tama, kung tingin niya mali-mali, hindi yung makikipagsunod-sunuran siya, hindi yung kagaya yung isa na itong pinalitan niya. Unyango yun masyado eh, masyadong unyango. Pag sabi niya yung namumuno, kahit anong sinasabi niya, nung nakakabushit yung sinabi niya, wala yung baril na ginagawa doon sa KOGC sa Davao, di ba? Wala daw silang mga baril na dinadala, pero kalauna malalaman mo, halos lahat sila nagdadala ng baril doon. Wala daw walang inahalukay na walang hinuhukay na na butas doon sa KOGC. Yung pala mayroon din. Yung parang lahat naman kasinungalingan. Tapos yung paghuli kay Duterte, ang dami niya ring litanya, di ba? Yung parang tuwang after yung dinala na sa dahig, di ba? Sobrang saya-saya to sobrang saya ni Ulupong na to na dinala na sa dahig. Parang ngiting tagumpay ang niya yung ginagawa niya. In-interview yata yan diyan eh. So, parang ngiting tagumpay ang ginagawa ni ni General Torre. Ngayon, mas nakakahiya ka. Wala ka pang isang taong tinangkal ka nga sa posisyon. Wala pang isang. At pangalawa, hindi natin alam, hindi natin sure kung saan ito talaga ulit ito si General Torre. Baka isang taktika naman to ng administration. Tingin ko taktika naman to ng administration. Baka mayroon namang pinapagawa sa kanya. Kasi nga hindi matapos-tapos ang issue sa flood control, tapos wala namang napapatunayan, parang walang napapatunayan, walang nakakasuhan, walang nakikitang salarin. Baka pinapalabas nila, gusto na naman nilang lusawin ang issue na to, kaya gagawa naman sila ng ingay tungkol naman kay General Torre para yung tungkol sa flood control matakpan na naman at hindi man naman mapag-usapan. Ang mapag-usapan naman lahat-lahat ay tungkol sa kay General Torre na tinanggal sa pwesto. Di ba ganun ang nangyayari? Ganyan ang kalakaran eh. Kapag mayroong issue na nagbabiral, gagawa sila ng issue para matakpan kasi wala silang maipapalit doon eh. Maipapalit na issue na pwedeng pagtakpan. Lalong-lalo pa yung issue na yun ay laban sa kanila. Hahanap talaga sila nahahanap ng issue para pagtakpan. Kaya ganyan ang nangyayari. Parang yung nagiging kalakaran na lang dyan sa ganyan kapag mayroong issue eh. Ngayon, ang issue ngayon tungkol sa kanya. Kaya, buti naman. Para sa mga kapwa ko, DDE supporters, clap-clap muna tayo. Pero nakakaya talaga. Wala pang isang taong tinanggal ka na bilang isang PNP chief. So, yan muna ang update natin sa mga kapwa ko OFW. Subscribe muna ako. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please lang. Sa ngayon, masalam. Bye-bye!